Happy Youth Month, CCF family! Welcome to CCF Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si T. Josa mula sa Elevate Ministry at makakapanayan po natin ngayon ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw, Tej. Praise God po sa message nyo kanina tungkol sa overcoming our fears sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Handa na po ba kayo para sa ating mga katanungan? Sa abot ng makakaya. Praise God. Para po sa ating unang katanungan, Pastor Bong, sa tuwing kami ay naghahanap ng godly guidance, maliba kung kami ay maghahanap ng kasagutan sa Google, YouTube, TikTok, or ChatGPT? Alam mo, sa totoo, kung maghahanap ka rin lang naman ng guidance sa Diyos, hindi ka usapin mo na si God. Di ba? Ngayon, God can use so many other avenues. No? Siyempre, as you do your quiet time, as you listen to the message, di ba? Minsan, from the counselors, the wise counselors that you respect, gagamitin yun ng Diyos. And kung sakali man lang may nabasa ka, di ba? At somehow it touches you. At logically parang the Lord is directing you to do that. Nabasa mo lang dahil sa nagbabasa ka ng ChatGPT o nakikinig ka ng YouTube. Bakit hindi? Pero hindi yun ang batayan. Kasi kung tatanungin mo si Chat, siyempre ang sasagot lang sa'yo based sa research, di ba? Based sa lahat na mapupuntahan niya mga sites na makukuha niya ng information. Kaya ang talagang tatanungin mo, si Lord pa din. And ang ganda nito, si God nangungusap. Sabi nga ng Bible, di ba? My sheep know my voice and they follow me. So the Lord speaks to us. Para naman po sa ating pangalawang katanungan, paano naman natin malalabanan ang tukso at mamuhay ng may disiplina sa sarili? Ayan. Alam mo, maging sa Bible, sabi niya, I keep your law in my heart that I may not sin against you. So habang lalo tayo nagme-meditate ng salita niya, that alone is a discipline, no, to develop. Kasi yung habit yan eh. So, kaya magdidesisyon ka dyan, choice mo yan. Kaya ngayon, dun mo simulan. You keep on meditating on His words. That yung word kasi is the sword of the Spirit. Yan lang yung pangdepensa at pang-opensa. Kaya kung alam mo yan, siyempre may panlaban ka. In fact, when Jesus Christ was tempted, ganun din ang sagot niya lagi. Pag sinasabi ganun, are you really the Son of God? If you are the Son of God, turn this stone into bread. Ano sagot ng Lord? It is written, man shall not live by bread alone, but with every word that proceeds out of the mouth of God. Tapos ginamit ulit yung word. Sabi niya, kasi sabi niya, the Lord will give His angel concerning you. Di ba? Ganun. Kulang. Out of context. Kaya sagot ng Lord, it is written, ulit na naman, you shall not test the Lord thy God. Di ba? Tapos pati sa worship. Lahat ng yon ang sagot ni Lord, salita niya. So importante yon. We meditate on His word and that will help us to develop a spirit, habit of discipline. Kasi doon pa lang, simula na yun eh. Yung pagbabasa pa lang, simula na yun. Okay, so kailangan bumalik tayo sa salita ng Diyos. Yes. Praise God. For our third question po, Pastor Bong, nabanggit niyo po na andyan ang Holy Spirit para tayo ay tulungan. Pero paano naman po natin malalaman kung galing sa Holy Spirit ang direksyon o tulong or mula lang sa sarili natin itong mga desisyon? Yan, napakagandang tanong yan. Kasi sabi sa John, sabi ni Jesus, you know that it's the Holy Spirit because the Holy Spirit will glorify me. Yan sabi ni Jesus. Kaya alam mo, pag ang nag-glorify si Jesus, alam mo Holy Spirit yung nagdadala sa'yo. But if someone else is being glorified, ikaw, tao, or ibang Diyos-Diyosan, then alam mo na, hindi yan sa Holy Spirit. Yan. Kaya lagi mong titingnan yung, paano mo malalaman? Of course, you have to, again, follow the Word of God, understand, kaya let the peace of Christ rule in your heart. Diba? Kaya importante talaga yung, laging puno ng salita ng Panginoon Diyos para mag-guide ka ng mabuti. But ang simple, nag-glorify si Jesus. Amen. Thank you, Pastor Bong. For our last question, sa dami po ng lumalabas na mga trends sa social media ngayon, nakakatakot ma-reject o hindi makisama po, Pastor Bong. Tulad ngayong Halloween, for example, bilang Kristiyano, masama po bang makilahok kami dito? Dapat bang magsalita kami against this? At ano ba dapat ang gawin namin o sabihin kung kami ay mabash o makriticize dahil posibleng hindi namin to tatangkilikin? Yan. Ayan, alam mo, pag sumasagot ka sa social media o magbibigay ka ng comment, minsan nag-i-invite ka ng hostility. Kasi walang relationship doon eh. Lalo-lalo na, it can be misinterpreted. Kasi yung magbabasa ang magbibigay ng tono. Ngayon, so what should you do? Kaya ang Panginoon Diyos, ang desire sa Christian is for us to build relationships. Kaya nga when we make disciples, we build relationships. Kaya yung pag in-explain natin isang bagay, hindi natin sila, alam nilang hindi natin sila inaatake, sinasabi natin kasi mahal natin sila. Ngayon,
ang tanong, sasali ba tayo sa mga ganito katulad ng Halloween? Di ba? Dalawang bagay. Is it glorifying to God? And pangalawa, mayroon ba ma-stumble na kapatid? Kasi yun ang pinaka-basic na tanong eh. Ngayon, kung magsusot ka ng kademonyuhan, parang sino gino-glorify mo? Bakit mo kailangan magsuot ng ganun? Diba? Tatakutin mo yung mga bata. Ba't mo susuotin yun? Ba't mo gagawin yun? Diba? Kasi totoo niyan, yung Halloween, ginawa yan ng mga Christians, so, talagang sa totoo lang, kaya naging All Saints Day yan eh. Kasi may sineselebrate ang mga pagans na talagang para sa kanilang mga Diyos-Diyosan, mga ganyan. Ang ginawa ng Christian, they celebrated the martyrs, yung mga saints na namatay, just to tell the world that Christians are willing to die for the truth that they believe. Diba? So yun, kaya ginamit nila yan para mawin yung mga tao. Kaya lang, over time, bumalik ulit sa original. Bumalik sa mga multo, bumalik sa mga demonyo, ganyan. And doon sa area na yun, hindi natin kailangan lumahok. Diba? Gawa tayo doon sa bahagi na pwede tayong mawin natin yung mga bata, yung mga kapitbahay na hindi tayo mukhang KJ pero hindi naman tayo nagko-compromise. But magamit natin as an avenue to evangelize. Provided merong mga may stumble. Wag na lang for the sake of the brother because we are always to operate in love. Maraming salamat po Pastor Bong sa pagsagot ng ating mga katanungan. That's it for CCF Sunday Fast Track. Happy Youth Month.